May kasabihan po tayo, no, sa Tagalog na ang paalala daw ay gamot sa taong nakakalimot. Tama naman, no? Kasi lalo na tayong mga halimbawa, tayong mga tumatanda na, ay marami tayong mga nakakatawang karanasan pagdating sa mga bagay na nakakalimutan natin. Naalala ko nga nung nakasakay kami sa yung sasakyan ni Pastor Joey. Nagkwekwentuhan sila tungkol sa mga karanasan nila sa kanilang mga nakakalimutan, yung mga salamin na suot pala, nakalimutan. Yung iba nakapupunta lang sa kusina, may kukunin. Pagdating dun sa kusina, nakalimutan na yung kukunin, no? O kaya may sasabihin ka sa isang tao, tapos biglang merong tumawag sa iyo, yung sasabihin mo nakalimutan mo na. Yung mga bagay na yung mga nakakatawa pagka ikaw ay nagkakaroon na ng edad, nagkakaroon na ng parang lapses yung kaisipan, no? Minsan nga si Sister Gemma nagkwento no? Wala naman dito si Sister Gemma. No? Meron siyang kausap sa telepono. Sabi niya, teka muna, hinahanap ko yung cellphone ko. Yung pala ginagamit na niya. Kaya natawa kami dahil nakalimutan niya. Pero habang ginagamit niya, hindi niya alam na yung pala yung hinahanap niya. At ang isa pa nga nakakatawa sa mga karanasan na yon, halimbawa yung karanasan na rin yung mga matatanda rito, natatawa nga ako, tapos pinagsabihan ako ng aking asawa, pinagtawanan mo pa, sabi gano'n. Kasi yung karanasan nila, sila ay na food poisoning, no? Kumain daw sila sa isang, hindi ko nasasabihin kung ano yung pangalan ng lugar, no? Kumain sila ng siopaw, at pagdating sa bahay, ayun, nakaranas sila ng yung nagsusuka, sumasakit ang tiyan. Si Sister Luisa lang daw yata yung hindi tinabla ng food poisoning na yon, no? Pero natatawa ako dahil iniisip ko yung mga itsura nila nung sila ay na food poisoning, no? Pero yung mga alaala na yan ay nagbibigay sa atin ng leksyon, di ba? Kasi doon sa mga alaala na yan, natuto tayo na ituwid yung ating mga pagkakamali, hindi na natin ulitin. Kasi nga masama yung karanasan, no? Pero mayroong mga bagay din tayong naaalala na siyempre nakakapagbigay sa atin ng ngiti dahil lalo na yung ating mga kabataan, pag inaalaala natin yon, nakakapagbigay ito ng ngiti kasi nostalgic, di ba? Nostalgic yung mga bagay na yon. Nung nagtuturo pa ako sa elementarya, lagi ko sinasabi sa mga bata, learning is remembering. Pag wala kang naalalang bagay, wala kang natutunan. Kahit ano pa yan, pagluluto, o ikaw ay nabasa mo yung isang bagay na ganito, na memorize mo, ano bang bagay na naalala mo, ay learning. Kasi pag hindi mo naalala, wala na yung natutunan mo. Ako, yung tulad halimbawa, nung nag-aaral ako nung high school, tandang-tanda ko yung algebra, tandang-tanda ko yung geometry. Pero ngayon, nakalimutan ko na lahat. Kasi nung nagturo na ako sa elementary, puro pang-elementary na yung tinuturo ko. Kaya yung mga pang-high school, kalimutan ko na. No? Kaya napaka-importante nung alaala sa buhay natin. Kasi itong mga bagay na ito ay nagbibigay sa atin ng leksyon. Natututo tayo sa mga bagay na yan. Kaya nga minsan sinusulat natin yan dinodokumento natin, o kaya pinipicturean natin, para oras na makalimutan natin, meron tayong titignan. Yung iba, kung meron pang mga diary, ginagawa nila yan. So, yung mga alaala na yan ay nagbibigay sa atin ng karunungan. Dito sa ating pinag-aaralan sa ikalawang Timoteo, no? Makikita natin yung tatlong salitang alaala, no? Sa verse 3, inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw, no? Remember.
Sa verse 4, inaalaala ang iyong mga pagluha. Sa verse 5, inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari. At sa verse 6 naman, ito ay command ni Pablo kay Timoteo, ipinaalaala ko sa iyo na paningasin ng kaloob ng Diyos. Yan. Pag sinabi nating alaala, ibig sabihin nito ay mapanumbalik mo sa iyong kaisipan. Kaya nga yung ating kanina yung ating parallel verse, yung unang salitang sinabi doon, ay alalahanin mo, no? Sa Ecclesiastes chapter 12. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo bago dumating yung panahon ng kabagabagan. Napakahalaga na bago dumating yung, napakahalaga talaga ng alaala sa buhay natin. Isa sa mga halimbawa ng mga alaalang nagbigay ng pagsisisi kay Pedro ay nung sinabi niya na sinabi ng Panginoon na bago tumilaok yung manok, ako itatakwil mo. At nang tigas ang ulo niya, no? Sabi niya, hindi Panginoon. Pero nung dumating na yung pagsubok na siya ay tinakwil na niya yung Panginoon, biglang tumilaok ang manok. At yung pagtilaok ng manok na yun, nagpaalaala sa kanya na totoo na hindi nagkakamali ang ating Panginoon. Yung alibughang anak din, nung siya ay lumayo, nung nakaranas na siya ng gutom, ay naalala niya yung kanyang anak, yung kanyang ama, no? Yung kalagayan niya bilang isang anak ng mayroong kasaganaan. Sabi doon ay yung mga alilang upahan ng aking ama ay may sapat na at lumalabis na mga pagkain. At ako rito'y mamamatay ng gutom. So yung mga bagay na yon ay nagpapaalaala sa isang tao para gawin niya yung mga bagay na dapat niyang gawin, yung mga nararapat. Kaya yung alibughang anak, nung naalala niya yon, bumalik siya doon sa kanyang ama at humingi siya ng tawad. Sa Old Testament, maraming mga bagay na ginawa ang Diyos, iniutos ng Diyos sa kanila para maalaala yung ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ng Diyos, ay binigyan sila ng mga pista. Ipagdaos nyo yung mga pistang ito para maalaala nyo yung mga ginawa ko sa inyo. Halimbawa nito, yung Feast of Purim, no? Yung Purim ay yung lots, no? Ito ay makikita natin sa book ng Esther. Noong si Haman ay nagbalak na puksain ang lahat ng mga Hudyo, ng Israel. Kasi nga itong si Mordecai ay hindi nagbibigay galang dito kay Haman. Kaya tuwing makikita niya si Haman ay galit na galit siya. Galit na galit siya kay Haman. At doon ay nagbalak siya na puksain ng lahat ng mga Hudyo. At dito nga ay makikita natin dito na nakasurvive ang lahat ng ang bansang Israel dahil sa pamumuno ni Esther. At yung survival na yun ng buong Israel ay pinagdiwang nila sa pamamagitan ng pista na tinatawag nating Feast of Purim. Ito ay ginagawa nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo na nasa loob ng mga basket, no? Ginagawa rin nila ang pagse-celebrate na ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga mahihirap. Isa pa sa mga pista ng Israel noon ay yung tinatawag na Feast of First Fruits, yung mga unang bunga, no? Ginagawa nila ito bilang pag-aalaala sa kanilang slavery mula sa Ehipto nung sila ay binigyan ng Panginoon ng isang lugar sa Kanaan para makapagtanim ng kanilang makapagtanim sila, no? Makikita natin 'yan sa Deuteronomy chapter 26 mula verse 1 hanggang 11. At dito rin sa Leviticus chapter 23
mula 4 hanggang 25, makikita natin yung Feast of Trumpets. Sinasabing ang Feast of Trumpets ay pag-aalaala nila, pag sineselebrate nila ito, naaalaala nila yung creation ng Diyos. Ganon din yung Feast of Unleavened Bread, no? Yung pista ng tinapay na walang lebadura, ito'y sineselebrate nila bilang pag-aalaala doon sa pagtakas nila doon sa Ehipto na dali-dali nilang kinain yung tinapay na walang lebadura. Kasi sila ay lilisanin nila yung kanilang pagkaalipin doon sa Ehipto. Ganon din yung yung Passover Feast. Inaalaala nila yung pagliligtas ng Diyos sa mga panganay, no? At sa kanila, nung ang inutusan sila ng Panginoon na magpahid ng dugo doon sa hamba para lumagpas sa kanila yung anghel ng kamatayan. So ipinagdiriwang itong mga pista na ito para maalaala nila yung ginawa ng Panginoon sa kanila. So ganun ka-importante yung ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa, no? Kaya kailangan maalala mo palagi. Kaya nga tayo meron tayong Lord's Table para maalala natin yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin, na tinigis yung kanyang dugo, siya namatay para sa ating mga kasalanan. At pinagdaraos po natin yan tuwing ika-3 linggo ng buwan, no? At sana wag nating i-celebrate yan ang iba magsisimba lang tuwing ika-3 linggo tuwing ika-3 linggo lang. Naway araw-araw nating i-celebrate ang linggo. Hindi lamang tuwing linggo na tayo ay magkakaroon ng Lord's Table. Kasi ang unang araw ng sanglinggo ay sabi ron sa Revelation, ito yung naroon ng Espiritu ng Diyos nung Lord's Day. Sabi ni John the Beloved, I was in the Spirit in the Lord's Day. So, maraming mga pag-aalaala na ginawa na ibinigay ang Diyos para sa mga mananampalataya. Ngayon ano ba ang mga naalaala ni Paul? At bakit kailangang i-remind ni Paul si Timothy? Nabalitaan kasi ni Pablo na si Timothy ay nawawala na yung kanyang init sa paglilingkod. Nawawala na ang kanyang init sa paglilingkod. Pag nawala ng init mo sa paglilingkod, tatamarin ka ng pumunta sa mga gawain sa loob ng church. Hindi ka na maagang pupunta, hindi ka naman nagkakaroon ng pananabik. Magkukulang na yung mga dati mong, yung pananabik mo. Magkukulang na yung sipag mo. Tatamarin ka na rin magbasa ng Biblia, di ba? Nagkukulang na rin ang iyong mga pananalangin. At dito nga ay nabalitaan ni Pablo na nangyayari ito kay Timoteo. So, kahit pala ikaw ay isa ng obispo, ay hindi ka pa rin ligtas sa panlalamig. Kung siya ay isa ng obispo, nakaranas siya ng ganong panlalamig, gaano pa kaya yung ordinaryong mga mananampalataya, no? Na daranas ng mga bagay na yan. Pero, dahil doon, nung nabalitaan yun ni Pablo, ay nagpadala siya ng sulat doon kay Timoteo. At sabi nga rito sa mga salitang ating nababasa, maaaring si Tychicus yung nagpadala, inutusan niya si Tychicus na ipadala ang sulat na ito kay Timoteo. Kasi hindi rin naman malinaw kung sino talaga yung nagpadala ng sulat. Kasi maraming mga dumadalaw kay Pablo doon sa kulungan nung siya ay nandoon sa kulungan, no? Maaring si Epaprodito at kung sino-sino pa na mga dumadalaw kay Pablo doon sa kulungan. Dito nakalagay yung mga
tagubili ni Pablo kay Timoteo na dapat niyang isagawa. Kasi noong mga panahon na yon ay nakakulong na si Pablo. Nung pinakikinggan ko nga yung sermon ni John Mark, siya ay nagkaroon ng pagkakataong makapunta ng Rome at nakita niya yung mga nakita niya yung mga kulungan doon. Ang hukay doon, yung pinakabunganga noon, ay merong laki na o diameter na 30 feet. Pero hindi na nabanggit yung lalim, no? Pero yung lalim noon ay sapat para kumasya yung 30 na tao yata na nandoon. At ginawa yon, merong takip yung pinakaibabaw noon. At yung ilalim niya merong mga butas na lalabasan ng mga tubig na pagka sila ay papatayin na, lulunurin na lang sila ron. Marumi yung lugar na yon at siyempre, yung lahat ng mga nandoon ay mga masasamang tao. Hindi lamang masasamang tao, kundi mga Kristiyano rin na gustong na hinuli para sila ay parusahan. At nung mga panahon nga na yon ay ito na yung pangalawang beses na hinuli si Pablo. At yan ay nung 64 AD nung panahon ni Nero, kasi lahat ng mga Kristiyano noon ay parang nilagay na sa tulos, no? At sinindihan sila. Ang sabi nga ng ibang mga narinig kong mga sermon, tunay nga na sila yung liwanag ng sanlibutan habang sila ay nasusunog. Hindi lamang sila yung sinunog, kundi yung buong siyudad yata ng Rome. At para hindi masisi si Nero, ipinasa niya yung sisi doon sa mga Kristiyano na sila yung sumunog sa siyudad ng Roma. Kaya isa yan sa mga bagay na nakapagbigay ng kahinaan kay Timoteo. Dito sa chapter 1, dito sa ikalawang Timoteo, merong 6 na bagay na mga dahilan kung bakit nawala na yung kanyang ninga sa paglilingkod. Unang-una, yung mga turo ni Timoteo doon sa iglesia sa Efeso ay maraming mga sumasalungat. Normal naman yan sa isang iglesia, no? Di ba? Lalo na pagka ang isang iglesia ay marami ng mga natututunan. At sinabi rin sa iba pang mga kasulatan, hindi naman lahat ng mga nasa loob ng iglesia ay totoong sumasampalataya. Meron din talagang marurunong na doon nga ay sumasalungat kay Timoteo, lalong-lalo na yung mga false teachers. Siya ay bata pa. Paano niya sasalungatin yung mga bagay na yan? Siya isang sa kanyang pagiging bata ay nag-aalangan siyang magsalita doon sa mga matatanda. Sabi rito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, huwag mong pagwikaan ng matanda, sabi ni Pablo, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama. Ang matanda po na tinutukoy dito ay yung mga older na mga miyembro ng church. Hindi po ito yung elder na pastor, no? Pero pag binasa pa natin yung mga karugtong nun, meron tong binabanggit na elder that rule. At yun po yung sinasabi nating pastor. Elder that rule. Pero dito po, kasi yung context nito, meron ding binanggit na yung mga matatandang babae. Kaya yung matandang binabanggit ditong lalaki ay yung mga matandang talagang may edad. Kasi unang-una naman, pag sinabi nating elder, tumutukoy ito sa edad. Okay? So siya ay bata pa, no? At sa kanyang pagiging bata, ando doon yung mga tukso ng kanyang pagiging binata. Sabi rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. Datapwat layuan mo ang mga masasamang pita ng kabinataan.
Siyempre, ako dumaan din sa pagkabinata, no? At nararanasan nating lahat yung mga tukso ng pagiging binata. Dahil mura pa yung ating mga kaisipan at andudun pa yung kalusugan ng ating katawan at nandoon lahat yung mga nandoon yung lahat ng mga gusto ng ating katawan, lalo na kung tayo ay bata pa. Pero dito sabi niya rito sa karugtong nito, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging bata. So, dahil sa kanyang pagiging bata, ay marami ring mga tukso, siyempre, na dumarating. Bagamat siya ay dumadaan sa pagtuturo ni Pablo. At ang isa sa mga pinakaano niya, ay yung kung paano niya nga i-handle yung iglesia sa Efeso na merong mga matatanda na nahihiya siyang i-deal dahil siya nga ay bata. Isa sa mga problema pa ni Timoteo ay yung kanyang physical na kalagayan. Siya ay sakitin. Kaya dito sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 23, sabi ni Pablo rito, uminom mo na ka rin ng kaunting alak para sa iyong sikmura. Ito po yung paboritong verse ng kumpare kong manginginom eh. Huwag kang uminom ng tubig lamang, haluan mo rin ng konting alak. Ganon. Kasi nga ewan ko, Christian pa naman, no? Pero yun ang tukso no? Yung tukso kahinaan niya. Kaya pag sila ay nagbibigay ng verse doon sa church, ito ang binibigyan niyang verse. Huwag kang uminom ng tubig lamang. Haluan mo rin ng konting alak para sa iyong sikmura. Sa Biblia, marami ring mga may sakit. Tulad halimbawa ni Trophimus na iniwan ni Pablo sa Miletus. Lagi itong kasama ni Pablo sa sa missionary journey ni Pablo. Kasama niya ito. Si Epaphroditus, sabi sa Philippians chapter 2 verse 27, nagkasakit na siya na halos ikamatay niya. Siyempre yung sakit, isa sa mga kuminsan nakahadlang yan sa paglilingkod mo no? Gusto mong mag-aral ng salita ng Diyos para maipangaral mo, dahil may sakit ka, nasasagabalan ng iyong pag-aaral. Gusto mong umattend sa iba pang mga gawain, may sakit ka. Hindi ka maka-attend dahil masama ang pakiramdam mo. Nararanasan natin yan. Halimbawa, meron tayong mga anak o mga kamag-anak na may sakit. Siyempre, yun ay tawag dito yung necessity, hindi ba? O mercy na kailangan rin nating gawin kasi tungkulin din natin sa ating mga mahal sa buhay yun. Isa pa sa mga nagbibigay ng panghihina ni Timoteo ay nabanggit ko na rin ng mga nakaraang mga sermons mo, no? Siya ay mahiyain. Siya ay timid. Meron siyang tinatawag na inferiority complex. Kapag meron kang inferiority complex, nahihiya kang makipag-usap sa mga tao. Baka hindi tanggapin yung mga sinasabi mo. Nahihiya kang magpatawa, baka hindi matawa sa'yo, no? Ikaw pa yung pagtawanan ka sa halip na tumawa sila sa mga jokes mo. Merong mga ganong tao na mababa ang pagtingin sa kanilang mga sarili. At ando doon lagi yung pag-aano ni Pablo, yung pag-encourage ni Pablo kay Timoteo. Isa pa sa mga nagpahina sa loob ni Timoteo ay dahil yung mga kapwa niya, mga ministers ay nakaranas talaga ng persecutions. Banggitin muna natin yung mga sinabi ni Pablo tungkol sa mga nangyari sa kanya, no? Sa 1 Corinthians chapter 16 sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28, ang sabi rito,
Ito yung mga dinanas ni Pablo sa kanyang ministeryo. No? Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo. Kulang ng isa. Makaitlo ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato. Makaitlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam sa mga pagpupuyat ay madalas. Sa gutom at uhaw sa mga pag-ayuno ay madalas. Sa ginaw, sa kahubaran. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw. Ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sinong lingkod ng Diyos ang hindi susuko sa ganitong mga pagsubok sa buhay mo? Physical, emotional, no? At nakikitang lahat yun nakikita lahat yun ni Timoteo. Isa pa sa mga lalo pang nakapagbigay ng discouragement kay Timoteo ay nung ibinalita ni Pablo na siya ay malapit ng mamatay. Siguro mga isang linggo o 2 linggo siya ay papatayin na. Dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, sabi rito, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Alam natin na ang dahilan ng kanyang kamatayan ay siya ay pinugutan ng ulo. Doon sa prospect na yon na siya ay pupugutan na ng ulo, siyempre marami nang pumapasok sa isipan ni Timoteo. Ganon din kay Pablo. Pero alam natin na si Pablo ay nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Ang magiging problema na lang kay Pablo ay kanino niya ipapasa yung kanyang tungkulin. Kanino niya ibibigay yung baton para siya naman ang tumakbo. Kaya yung mga kaisipan na yun yung mga bagay na nagpapawala ng gana kay Timoteo para siya ay magpatuloy sa paglilingkod. Kung babasahin natin doon sa Revelation chapter 2, doon sa iglesia sa Pergamos, no? Meron doong isang mananampalataya na persecute. Siya ay inilagay doon sa isang tansong baka at nilagyan ng apoy sa ilalim habang siya ay nasa loob nun. At alam na natin ang hapdi ng sakit kung paano unti-unti kang namamatay doon sa init. Ang nagpalala pa sa discouragement ni Timoteo ay nung sinabi ni Pablo na dito sa verse 16 sa 2 Timothy, sa 2 Timothy, no? Sabi niya rito, sa aking unang pagsanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin. Bagkus pinabayaan ako ng lahat. Lahat ay natakot na sa persecution. Kasi baka yung nangyayari kay Pablo at nangyayari pa sa ibang mga nakikita nilang mga Kristiyano, baka mangyari din sa kanila. Sino naman yung talagang hindi magkakaroon ng takot, di ba? Sa church nga ulan lang wala nang pupunta. Bihira na yung pupunta, di ba? Magkaroon ka lang ng katampuhan doon sa loob ng ayaw mo na sa Panginoon.
Manlalamig ka na, o doon ka na lang sa bahay, matutulog. At maraming mga dahilan ng sasabihin mo. May sakit yung anak ko eh. Masakit ang ulo ko eh. Ayan, di ba? Pero ang totoo, yun, dahilan. Yun ang dahilan, no? So ano ang ginawa ni Pablo para i-encourage itong si Timothy? Ano ba ang paraan na ginawa niya? Ano yung pagpapaalalang ginawa niya? Paano niya ginawa 'yon? Meron akong naalala nung ako ay college pa. Merong isang tula ni Alexander Pope na kasi meron kaming ginagawa noon, i-interpret namin yung kahulugan ng mga tula na yun eh. Merong isang linya doon na binanggit si Alexander Pope doon sa kanyang essay on criticism. Napakahaba ng tula na yun. Pero sabi niya, men must be taught as if you taught them not, and things unknown proposed as things forgot. Ang mga tao daw ay kailangang turuan mo, pero parang sa paraang hindi mo sila tinuturuan. Yung mga bagay na dapat mong ituro sa kanila, ay ituro mo na parang hindi ka nagtuturo, kundi parang ipinapaalala mo lang. Kasi marami mga tao na ayaw yung matuturuan sila. Ayaw nila yon, di ba? Ayaw rin nila. Kailangan ipalagay mo na yung bagay na yon ay alam na rin nila. Na pag tinuturo mo ay alam na rin nila. Na para wag ka naman lumabas na mayabang, at para wag lumabas ay yung taong yun ay walang alam. Kaya ituro mo ito sa kanila sa paraang ipinapaalaala mo lang sa kanila na kunwari ay nakalimutan mo lang. Kaya ito sinabi ni yun ang ginawa ni Pablo kay Timoteo, no? Kaya rito sa verse 1 sa 3a, no, sabi rito, Paul remembered his own life and ministry. Ini-encourage ni Pablo si Timoteo nung ipaalala ni Pablo yung sarili niyang buhay at sa kanya yung sarili niyang ministeryo. Ang sabi rito sa verse 3, nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. So nagpapasalamat si Pablo sa Panginoon dahil ang buhay niya ay buhay na naglilingkod siya sa Diyos. Na minsan sa buhay niya ay dumating yung pagkakataon na siya ay naglingkod sa Diyos. Sa punto ng kanyang buhay ay binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na makakilala sa Kanya. Bagamat siya ay dating mamumusong, dating nagpe-persecute ng church, tinawag siyang apostol. Binigyan siya ng pagkakataon upang maging karapat-dapat sa Panginoon. Ang sabi nga roon, siya ay inaring tapat ng Diyos. At kaya habang naalaala niya na siya ay darating na sa panahon ng kamatayan, nagpapasalamat siya. Hindi lamang yung kanyang buhay at ang kanyang ministeryo yung kanyang pinagpapasalamat. Pinagpapasalamat din niya na yung kanyang kanununuan, siya ay lahi ng mga mananampalataya. Lahat ng mga nakasulat doon sa Hebrews chapter 11 ay ipinapakita ron yung kanyang mga ninuno na sumasampalataya. Siya ay nabuhay, pinanganak na ang kanyang lahi ay naglilingkod din sa Diyos. Pinagpapasalamat niya yung bagay na yun. Dahil lahi siya ng mga mananampalataya. Nagpapasalamat din siya dahil siya ay naglingkod nang mayroon siyang malinis na konsensya. At pag sinabi nating malinis na konsensya,
O pag sinabi natin konsensya, ito yung God-given moral consciousness within each of us, no? Ito yung nagsasabi sa atin, nagdidikta sa atin kung ang isa bang bagay na ginawa natin o sinabi natin ay masama o mabuti. At ito yung nung binasa ko po yung tungkol sa conscience, napakarami po napakaraming mga aspect ng conscience. Merong social conscience, merong judicial, at kung ano-ano pang mga konsensya na binabanggit doon. Ito pong konsensya ay binabanggit din sa Biblia na ito yung nagtuturo sa atin o nagtuturo sa isang tao kung ang kanya bang ginagawa ay sumasang-ayon doon sa mga kautusan ng Diyos. Halimbawa, sinabi ni Pablo doon sa Romans chapter 2, na yung mga hintil na wala namang kautusan sa kanilang sarili ay gumagawa ginagawa nila sa kanilang sarili yung naaayon sa kautusan. At ito nga ay ang kanilang konsensya, na pagka sila'y gumagawa ng naaayon sa kautusan, kahit na hindi nila alam ang kautusan, ngunit ito naman ay ginagawa nila dahil sa dikta ng kanilang ayon sa pagkakaalam nila ng mabuti at masama. Ito yung kanilang konsensya. Pero meron naman binabanggit sa Biblia na tinatawag nating yung seared conscience o yung konsensyang parang napaso na matigas na, no? Katumbas ito ng salitang matigas na yung puso mo. Ito ay may kalyo na, no? Callous heart. At ang isa sa mga ilustrasyon niyan ay yung mga hayop na tinatatakan sa puwet ng isang mainit na bakal na tanda ng isang yung ownership mo sa mga bagay na yon. At pag yung isang tao, ang isang hayop ay pinaso na yung kanyang balat, nagkakaroon na ng pamamanhid yung balat na yon. Kaya kurutin mo o bigyan mo ng isang bagay na masakit na hindi na mararamdaman yon. At yun po yung tinatawag nating seared conscience. At marami po rito yung mga binabanggit kung ano ba yung sino-sino yung mga taong mayroong seared conscience. Isa sa mga dahilan kung bakit ang isang tao ay yung mga salitang narinig niya tumatalbog na lang sa kanya, no? Wala nang hindi na siya masatisfy sa salita ng Diyos, ay dahil nga doon sa ang kanyang konsensya ay seared na. Nagkakaroon na ng katigasan yung kanyang puso. Kaya nung binanggit ni Pablo yon, na nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa siya ay ang kanyang mga ninuno ay mananampalataya. Para na rin niya sinasabi kay Timoteo na yung iyong mga anak, yung iyong magulang na ang iyong lola na si Loida at ang iyong ina na si Eunice ay mga mananampalataya rin. Sila man ay mga Hudyo rin. At ikaw ay bunga ng mga magulang na mga Kristiyano. Kaya naniniwala ako na ito ay isang encouragement ni Pablo kay Timoteo na dapat hindi ka mawalan ng loob sa paglilingkod sa Diyos dahil unang-una ang mga magulang mo ay mga Kristiyano. Lahi ka ng mga Kristiyano. Tayong lahat ay nagpapasalamat tayo dahil hindi naman tayo, pagamat ang iba sa ating mga magulang ay mga Kristiyano, pero yung iba naman ay hindi. Pero nagpapasalamat tayo dahil maraming mga tumulong at nagbigay sa atin ng mga salita ng Diyos, nagturo sa atin. Nagpapasalamat din tayo sa mga librong nababasa natin dahil nakatulong ang mga librong ito para tayo ay patuloy na lumakas sa pananampalataya, para tayo ay patuloy na ma-encourage. Si Pablo ay mayroong malinis na konsensya dahil sabi niya sa Acts chapter 20 verse 23, hindi niya inimbot yung pilak ni numan. Sa kanyang paglilingkod ay hindi siya naging mapag-imbot sa
sa mga bagay-bagay na pinag-aari ng mga mananampalataya. Hindi ko inimbot ang pilak ni Numan o ang ginto o ang pananamit. Sa verse 26, kaya nga pinatutuhanan ko sa inyo na sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Sa paglilingkod niya, talagang tinuro niya lahat yung buong kapasyahan ng Diyos. Wala siyang itinago. Kaya mamamatay siya na talagang alam niya na siya ay malinis ang kanyang konsensya, alam niya na siya ay malinis ang ginawa niyang paglilingkod sa Diyos. Hindi niya pinagkait ang pagtuturo tungkol sa disiplina, sa pagkabuhay na mag-uli ang Panginoon, sa predestination, regeneration, sa buhay ng yung Christology, yung buhay ng ating Panginoong Hesus. At lahat yun ay hindi niya ipinagkait doon sa mga taong tinuturuan niya sa bawat iglesia. Kaya napakasarap para sa buhay niya na maalaala niya na sa kanyang paglilingkod, talagang ipinaglingkod niya ng buong puso ang kanyang ginawa. Kaya nasa masasabing mamamatay siya na malinis ang kanyang konsensya. Kanina binasa natin sa parallel verse nung Ecclesiastes, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sa Revelation chapter 20, sa verse 12, makikita rin po natin dito yung, hindi natin makikita yung salitang konsensya. Pero pag binasa natin yung ibang mga confession, halimbawa, lalo na doon sa Heidelberg Catechism, no? Sabi rin sa verse 12 ng Revelation chapter 20, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Yung aklat po na tinutukoy dito na nangabuksan, sabi doon sa Heidelberg Catechism, nakalimutan ko po yung number nung lesson, ano? Yun po ay konsensya. Pag binasa po natin yung ibang mga komentary, halimbawa si John Hill, komentary ni John Hill, komentary ni nakalimutan ko po yung pangalan, pero binabanggit doon na yung books ay konsensya, na pagka dumating na tayo sa paghatol ng Diyos, mabubuksan yung ating mga konsensya. Kung tayo ba ay gumawa ng mga bagay na naaayon sa Panginoon o hindi. Kaya darating po yung mga panahon na dapat nating maalaala kung ano yung ginawa natin sa buhay natin. Naalala din ni Pablo, si Timoteo, tuwing siya ay mananalangin. Sabi niya sa verse 3, walang patid na nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Nagpapasalamat si Pablo, at ito'y paraan ng encouragement niya kay Timoteo, na hindi nawawala si Timoteo sa kanyang panalangin araw-araw, gabit araw. Doon po sa lungga ay madilim, kuminsan ay maaraw, pero hindi makita yung binabasa niya. Kaya ang gagawin ni Pablo, wala siyang gagawin kundi dumalangin araw-araw. At isa sa pinagpapasalamat niya ay pumapasok sa kanyang isipan si Timoteo sa kanyang mga panalangin. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil pagka tayo'y nananalangin, may pumapasok pa rin sa ating isipan na ating mga kapatid, na pag dumating sa ating isip, pinaisip na sa atin ng Panginoon na ipanalangin sila, patuloy natin silang ipanalangin. Tinuruan tayo ng Panginoon na manalangin. Binigyan niya tayo ng pangako na pwede tayong lumapit ng malakas ang loob sa luklukan ng awa.
na pag oras na kailangan natin ito, pwede tayong lumapit doon. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil merong nananalangin sa atin. Kung tayo may sakit, merong nananalangin sa atin. Kung tayo ay aalis ng bansa, may nananalangin sa atin ng pag-iingat. Kung meron tayong mga kapatid na nangihina, pinagpipray pa rin natin. Salamat sa Panginoon dahil sa panalangin. At pinakita ni Pablo rito kay Timoteo na ipinapanalangin kita. Kaya huwag kang masiraan ng loob. Lakasan mo ang loob mo dahil kasama ka lagi sa aking panalangin. Mas lalo pang siguro lakas ang loob natin kung alam natin na ang Panginoon ay laging nandoon. Na siya ay palaging nananalangin para sa atin. Hindi naman niya tayo iniwan para tignan na lang tayo dito, no? Sa ating ginagawa. Andoon siya para laging mamagitan sa atin bilang isang dakilang saserdote. At sabi niya kay Pedro, hinihiling sa akin ni Satanas na ligligin kang parang trigo. Pero ipinanalangin ko na sa Ama na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At alam ko na ganoon din ang ginagawa ng ating Panginoon. Sabi rin sa aklat ni John, sabi ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, sapagkat ako'y lagi mong dinirinig. Na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Kaya meron po tayong kasiguruhan ng patuloy na kalakasan ng ating paglilingkod. Kung titingin lamang po tayo sa ating Panginoon. Kung ang ating paglilingkod ay nanggagaling talaga sa ating mga puso. Kaya encouragement ni Pablo na siya ay laging ipinapanalangin ni Pablo si Timoteo. Kaya huwag siyang masiraan ng loob. Isa pa ritong naaalala ni Pablo ay yung mga pagluha, yung katapatan ni Timoteo at yung kanyang pagluha. Sabi rito sa verse 4, na kinasasabikan kong makita kita, na inaalaala ang iyong mga pagluha upang ako'y mapuspos ng kagalakan. Kung babalikan po natin doon sa Acts chapter 20, nung si Pablo ay aalis na, no? Siya ay iiwanan niya yung iglesia sa Efeso. Na makikita natin doon na sa kanyang paglilingkod, ang nag-aabang sa kanya doon sa pupuntahan niya ay mga tanikala, mga panghampas, mga taong mga gugulpi sa kanya. At mayroon pang sa kanya, mayroon pang nag-prophesy sa kanya si Agabus, na ang kahihinatnan niya ron ay nakatanikala yung kamay at paan niya. Pero ganun pa man, sabi niya, hindi ko na pinahalagan yung sarili kong buhay. Masunod lamang niya yung pinag-uutos ng Panginoon sa kanya. At sabi rin ang nagpaluha pa doon sa mga tao doon, ay nung binanggit ni Pablo na baka hindi ninyo na makita pa yung aking mukha. At ando doon din si Timoteo noong mga panahon na yon. At ang isa pang makita natin dito, nung sinabi ni Pablo kay Timoteo na inaalaala ko ang iyong mga pagluha, ay maaaring sinasabi ni Pablo kay Timoteo na naiintindihan ko ang mga dahilan ng iyong pagluha. Alam kong naiintindihan mo yung hirap ng aking paglilingkod. Alam kong naiintindihan mo kung bakit nagtitiis ako ng ganitong mga kalagayan. Naiintindihan niya. At maaring yun ang isa sa mga dahilan ng pagluha ni Timoteo. Na yun naman ay kinasasabikan ni Pablo at natutuwa siya dahil yung pagluha ni Timoteo ay tanda ng kanyang pagsang-ayon sa mga nararanasan ni Pablo. At yung pagsang-ayon na yun ni Timoteo ay nagdadala sa kanya ng galak dahil alam niya na ang kanyang pagbibigyan ng susunod na trabaho ay nakakaintindi. Pag binasa po natin doon sa
Philippians chapter 2, sabi ron ni Pablo, sapagkat walang ibang nakakaintindi ng mga bagay. Walang ibang nagmamalasakit ng totoo sa iglesia kundi si Timoteo lang. Nakalimutan ko po yung verse, no? Pero yun ang sinasabi ni Pablo tungkol kay Timoteo, na walang ibang nakakaintindi ng tunay na paglilingkod kundi si Timoteo. Kaya nakikita niya itong si Timoteo na siyang paglilipatan niya ng ministeryo. At ang isa pa sa mga naalaala ni Pablo ay yung pananampalataya ni Timoteo. Sabi rito sa verse 5, na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina. At ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Pag sinabi nating huwad na pananampalataya, siyempre, pakitang tao yun, ano? Maaring pagkausap mo, siya ay naniniwala. Pero pagtalikod mo, kung sino yung kaharap niya, ng mga hindi mananampalataya, ganun din siya. Pinapakita niya yung isang bagay na hindi naman talaga siya. Meron siyang huwad na pananampalataya. Meron mga paimbabaw na mga ginagawa. Ang mga Hudyo at mga Pariseo, mga ganyan, di ba? Sila'y nananalangin sa mga likuang daan na mayroong tugtog ng mga pakakak. At doon pinapakita nila yung kanilang hidwang pananampalataya. Pero itong si Pablo, si Timoteo, sabi ni Pablo sa kanya, naniniwala ako na ang pananampalataya mo ay tunay. Meron kang genuine na pananampalataya. Kasi nakita ko rin ito doon sa lola mo na si Loida at sa iyong ina na si Eunice. Kung babasahin natin yung Hebrews, mayroong nakalagay doon na nasa kanya yung lahat ng mga tanda ng pagliligtas. Kung ang isang tao ay nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya, masusubok ang kanyang pananampalataya. Ito'y tatayo sa lahat ng uri ng pagsubok. Ang isang pananampalatayang tunay, kahit ano pa yung mangyari sa loob ng church, kahit ano pang makita mo, tatayo ang pananampalatayang yan. At syempre, paglalaban mo yung pananampalatayang yan. Kasi tunay ang pananampalatayang yan. Ano sabi ni Pedro? Pagka nasubok ang ating pananampalataya, katulad ito ng ginto na dumadaan sa apoy, na na-purify habang dumadaan sa apoy. So, encouragement ni Pablo kay Timoteo, yung paalaala niya tungkol sa pananampalataya niya. Naniniwala ako na ang pananampalataya mo ay hindi peke. Na ang pananampalataya mo ay hindi pansamantala lang na pananampalataya. Na ang pananampalataya mo ay handa mong ipaglaban kahit kanino. Tatayo ka sa iyong pinangako sa Panginoon na pananampalataya. At dahil dito, dahil doon sa mga nakaraang paalala ni Pablo, dito binigyan niya na sa verse 6 ng isang paalaala na dapat talagang magningas na yung kanyang mga kaloob. Sabi rito sa verse 6, dahil dito ay ipinaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Nung siya ay naordena bilang isang bishop doon, ay merong hula na dumating sa kanya. Na sa kanya yung kaloob na yon ay binigay sa kanya para magampanan niya yung kanyang ministeryo. Kasi siya ay magiging bishop talaga ron. Kaya alalahanin mo na ikaw ay pinagkalooban ng ministeryong ito. Hindi ito galing sa akin. Hindi galing ito sa kanino mang mga apostol na nagtuturo. Ibinigay ito sa iyo ng Diyos. At syempre, ito'y nakultivate sa pamamagitan ng pagtuturo ni Pablo. Dahil anak niya sa pananampalataya itong si Timoteo. Sabi sa verse 7, hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Kung ang espiritu ng Diyos ang nasa iyo,
Dapat ka bang matakot? Hindi ka dapat matakot. Hindi tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos ng katakutan o kaduwagan o panlalamig o yung hindi magandang pagtingin sa mga kapatid. Iisang Espiritu ang nasa atin, hindi ba? Ang Espiritu ng Panginoon ay yung, sabi nito, Espiritu ng pag-ibig at Espiritu ng kahusayan. Kung ang Espiritu ng Panginoon ay isang Espiritu lang at ang kanyang mga kaloob ay iba't iba, dapat ay magamit ito sa church. Kung hindi, dati ikaw ay naglilingkod sa pagbibigay ng mga pagkain, huwag ka naman lamig kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo. Kung ikaw ay binigyan ng Espiritu ng Diyos na maglingkod sa pamamagitan ng pagluluto, ibalik mo yung kaloob na yan. Kung ikaw ay binigyan ng kasipagan ng Diyos para maglingkod sa mga prayer meeting, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, gawin mo yung mga paglilingkod na yan. Hindi tayo dapat ma-discourage sa mga bagay na ating mga nakikita. Ano ba ang mga dahilan kung bakit dumarating yung pagkalimot sa isang mananampalataya? Naaalaala, pero nakalimutan. At ano ba yung sinabi ni Santiago tungkol sa mga bagay na yan? Kung bakit ang isang tao ay nakakalimot. Sabi rito sa James chapter 1, verse 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ng kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Pag ang isang tao ay tagapakinig pero hindi tagatupad, siya ay nakakalimot sa kanyang totoong itsura, kung ano talaga siya sa harap ng Panginoon. Kulang din sa pundasyon. Pag ang isang tao ay kulang sa pundasyon, siyempre pag kulang sa pagtuturo at pag-aaral ng salita ng Diyos, pag dumating yung mga panahon ng kabagabagan, hindi kaya yung unos na dumarating. Hindi kaya yung mga pagsubok na dumarating. At ang dahilan nun, siyempre, lalagpak. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, matutulad ang isang taong itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, na dumating yung unos, dumating yung malakas na hangin, nakatayo pa rin yung bahay na yon kasi nakatayo sa ibabaw ng bato. Anong dahilan? Kasi tumutupad siya sa salita ng Diyos. Kulang din sa pagmumuni-muni. Pagka ikaw nanlamig na sa pagmumuni-muni, at marami alam kong maraming mga Kristiyanong ganyan, no? Magmumuni-muni sa loob ng church, pero pag sa bahay, iba na ang pinagmumuni-muni. Marami na. Saan ba ako kukuha ng pera? Saan ba ako kukuha ng mga pangangailangan ko? Pero salamat kung ang kasama sa pagmumuni-muni natin ay yung laging nananalangin tayo para sa mga bagay na yun na ating pinagmumuni-munian. No? So ano po yung lesson na ating makikita sa ating pinag-aralan ngayon? Una, ipanalangin po natin yung isa't isa. Napakahalaga po ng panalangin. Pag dumarating na sa panahon na tayo po ay nananalangin, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil pag ipinaalaala sa iyo ng Diyos yung itong kapatid na ito, ipanalangin mo. Itong church na ito, ipanalangin mo. Itong mga may sakit nating mga kapatid, ipanalangin mo. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil nagpapaalala siya. At pag dumating na sa atin yung alaala na yun, pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil mayroon tayong Diyos na malalapitan. Hindi tayo katulad nung dati na hindi naman nakakakilala sa Diyos.
bahala na. Pero salamat sa Panginoon dahil inilaan niya yung kanyang sarili para tayo ay makapaglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Isa pa sa mga dapat nating matandaan, mga kapatid, ay maalaala natin na sa buhay nating ito ay binigyan tayo ng pagkakataon upang maglingkod. Alalahanin po natin yung mga nakalipas na panahon. At kung halimbawang dumating yung panahon na tayo ay lilisan na sa mundong ito, pasalamatan natin yung Panginoon na sa punto ng buhay natin ay binigyan tayo ng pagkakataon upang makapaglingkod. Binigyan tayo ng pagkakataon upang makilala siya, masamba natin siya. Maraming mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Maraming mga taong hindi alam kung ano yung buhay. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng ating mga kasalanan, tinawag tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi sa ating kapwa ng mga salita ng Diyos. Maka-attend tayo linggo-linggo. Makaranas tayo ng Lord's table sa ating buhay kung tayo nabubuhay pa. Kapag napapansin po natin yung ating mga kapatid na hindi na natin nakakasama, ipadama rin po natin sa kanila na nananabik tayong makita sila. Hindi man natin naaalaala yung kanilang mga pagluha, naalaala din natin yung kanilang mga pagtawa, yung kanilang mga kwento, na gusto rin natin silang makasama uli. Masaya tayo na nakikita natin sila sa upuan na yan, na madalas nilang inuupuan. At pagka nakikita natin wala sila dyan sa upuan na yan, ay nakaramdam tayo ng konting lungkot sa ating puso. Nag-aalala tayo, nasaan na kaya yung ating kapatid na to? Baka nanlamig na. Kaya napakaganda po sa isang church na pagkahalimbawa tayo ay natapos na ng gawain, yung kinakamayan po natin yung bawat isa. Nakakadagdag po yan ng encouragement sa bawat isa. Huwag po yung parang dinaanan lang natin sila ng tingin. Hindi po siguro ganun ang totoong magkakapatid. Magkamayan po tayo. Kung tayo po ay mahiyain, kagaya ni Timoteo, pakita natin na ang Espiritu ng ating Panginoon ay nasa atin din. Tayo ay magbatian. Hindi man yung banal na halik, magkamayan tayo. Pakita natin sa ating mga kapatid kasi yun po ang kulang sa atin. Yun pong tayo po kuminsan ay matabang sa ating mga kapatid. Magpaalalahanan po tayo, gaya po ng ating lesson. Magpaalalahanan tayo. Kasi alam nating darating na ang araw. Marami na po tayong nababalita ang mga bagay-bagay na hindi maganda sa ating mga pandinig. At maaring nakakaapekto ito sa ating pananampalataya. Isa po sa mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan, magpaalalahanan po tayo. Mag-awitan tayo ng mga imno. Sabi sa Hebrews 10 verse 24, tayo ay mga tinginan upang tayo ay mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Sa 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sabi po ng isang awit, si Jesucristong Panginoon dinadakila sa maghapon. Hindi po dinadakila sa umaga, kundi sa maghapon. Sino po ang ating dinadakila? Hindi po yung ating mga kapatid, yung ating pong Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Amang banal na kataas-taasan,
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, O Diyos, na bawat linggo, bawat araw na kami ay nakakarinig ng iyong mga salita, nakakabasa ng iyong mga salita, Panginoon. Alam namin na ito'y nagpapaalaala, Panginoon, sa bawat isa sa amin, tungkol sa aming pananampalataya sa iyo, Diyos. Salamat po sa mga paalalang ito. Salamat po sa mga nagbibigay ng mga bagay na ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag magkaroon, Panginoon, ng panlalamig sa paglilingkod sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, na magningas muli ang kaloob na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Huwag kami tumingin sa kahinaan ng bawat isa, kundi tumingin sa iyo, Panginoon, na pinaglilingkuran namin, na pinagmumulan, Panginoon, ng lahat ng kalakasan ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon upang makapag-aral, Panginoon, muli ng iyong mga salita. At pinasasalamatan namin, Panginoon, ang mga kapatid na wala sa lugar na ito, kundi nasa lugar, Panginoon, na kung saan binuksan ang iyong iglesia. Salamat, Panginoon, nagdagdag ka ng kaluluwa sa kalagitnaan namin. Alam namin ito ang iyong joy, Panginoon, na makita na naglilingkod ang iyong mga anak. Purihin po ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.